Marami pang wala, no? And titingnan natin kung paano i-distribute ito. But marami pang hindi nakatanggap kasi maybe yung budget na linabas pa lang is hindi pa sapat. Hinihintay pa natin yung total budget na pwedeng malaan sa ating mga fisher folks and magsasaka. Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Engineer Rosendo So, ang presidente po ng SINAG. Engineer, good morning. Jade at Admar po muli ang inyong mga kasama. Jade at Mar, magandang umaga sa lahat. Yes sir, kumusta po ang ating yung mga kasamahan po ninyo? Nakatanggap na ho ba ng fuel subsidy mula sa ating pamahalaan? Marami pang wala, no? And titingnan natin kung paano i-distribute ito. But marami pang hindi nakatanggap kasi maybe yung budget na linabas pa lang is hindi pa sapat. Hinihintay pa natin yung total budget na pwedeng malaan sa ating mga fisher folks and magsasaka. Opo, gaano ho ba karami yung mga inaasahang makakatanggap po mula sa grupo po ninyo ng fuel subsidy? I think ang inaano nila is dapat is itong cropping season kung we are expecting na itong cropping season mga 2.4 million hectares ang mga 2.4 million farmers ang dapat makatanggap, no? So tinitingnan pa natin kung ano na yung budget na binibigay para at least malaman natin kung ilan na yung na-download. At papaano ho ba yung proseso para makakuha po ng fuel subsidy? Itong 5,000, tama ho ba? 5,000 fuel subsidy o iba pong cash subsidy po yun? Ano bang malinaw po dyan? I think yung fuel subsidy, 3,000 binibigay na sa 3,000? fisher folks. 3,000 pesos? 3,000 pesos. Opo. At nabanggit niyo po kanina na kukunti pa lamang na nakatanggap po. Papaano ho ba yung pagano para masigurong lehitimo at lahat ay mabibigyan ng fuel subsidy? May ano naman sila, may ATM card, no? Na ila-download doon. So sa tingin naman natin ang Department of Agriculture sa daming-dami na paggawa dun sa na ATM card, sa tingin natin ngayon okay na yung sistema nila. Dati kasi nagka-problema pero sa ngayon na-update naman yung mga ATM card. Opo. Linawin ko lang, cash ho ba ito or parang voucher lang para sa fuel lang yung nakalaan para po dito sa subsidiya sa mga magsasaka? Cash ito, cash. Opo. Cash na guys sa mga fisher folks. Opo. Engineer, ano naman po yung masasabi po ninyo na ito'y sa gitna nga ng krisis na, meron bang krisis, tama ba? Krisis na bang tawag po ninyo dito ngayon sa oil sa ating bansa? Oil, medyo mataas masyado, no? Kasi kanina nandun ako sa labas ang presyo na ng isang pumping station, umabot ng 125, no? Kung titingnan natin January ito is around 54. So ibig sabihin almost 100 more than 100% na yung increase, no? Sa tingin natin, kailangan siguro gayahin natin yung other countries like Vietnam, no? Nag-30-day suspension siya sa itong tax niya doon sa collection ng tax. So ang Vietnam, January 2026, kung makita natin, ang fuel nila is nasa 42.6 pesos, no? Ngayon, nasa 57.50. So, ang increase lang nasa 35%. And kung titingnan natin yung Thailand, 48.30 nung January 2026, ngayon nasa
around 70-50, no? So 46% ang increase ng fuel nila. Yung Laos around 33%. So kung mako-compare natin doon sa ASEAN, tayo ang isang pinakamataas na increase ng fuel. So ibig sabihin nun, itong mga countries kasi na banggit natin, nag-produce ito, no? Like Cambodia, nung una sa 85 lang, ngayon 98. So yung increase hindi ganong kalaki compared dito sa ating bansa. So yung production cost natin, sigurado malayo dun sa production cost ng mga producing countries na yan. Opo. So hindi pa ito matatawag po ninyong crisis? Normal pa lamang ito, Engineer? Sa ngayon kasi yung planting season ng rice, no? Jay, is nag-harvest pa lang tayo. So yung pag mag-start na yung magtanim, apektado na yung rice farmers. So depende yan sa 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 sitwasyon ng mga farmers, no? Yung sa fisher folks, ano yan, effective ka na in effect kagad yan kasi every day yan lumalabas kumukuha ng isda. So yun na unang talagang naapektuhan. Yung mga vegetable farmers natin nag-aani ngayon, magtatanim. So yung susunod na crop within 30 days, yun ang apektado na. Kasi yung mga nag-harvest na sa Benguet, magtatanim ulit, apektado na sila. No? So, yun ang sitwasyon ngayon. Yung rice siguro magtatanim yan next month. Next month ng third week. So, dapat preparado na yung government for the rice cropping season. Opo. Bago ko ipasok kay partner Admar, Engineer, happy naman ho kayo at sapat po itong binibigay na fuel subsidy ng pamahalaan para po sa mga mangingisda at magsasaka. Well, alam naman natin kulang yan, no? Pero at least hindi lang yung fuel subsidy ang hiningi natin. Nung nag-usap kami 10 days ago with the Department of Agriculture, sabi natin is kailangan yung fertilizer subsidy may bigay kasi for example, ang urea, ang presyo dati is nasa 1.6, ngayon nasa 2,200 pesos. No? So, almost ang increase malaki. So, kailangan masubsidize yung mga magsasaka. Ang hiningi natin doon is around 6,000 per hectare. Hopefully, mai-presenta sa ating presidente para maibigay sa ating mga magsasaka. Magandang umaga po, Engineer. Si Admar po ito. Meron pong bilang ng mga magsasaka na magkakabenepisyo dito sa 5,000 pesos na subsidy po. No? Sabi ng DA, nasa 9,570 pesos raw na umaasa sa mga mechanical equipment ang makakabenepisyo sa 5,000 pesos na subsidy. Ito pong bilang na mahigit 7,500 mga farmers, ay ito yung nakikita nyo po na apektado dito po sa pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo? At marami yun ang budget pala na nakalaan, na hawak na ng Department of Agriculture. Pero ang sinasabi ko is yung dapat may bigay sa ating mga magsasaka. So yung budget na nabanggit doon is yung hawak nilang pera doon sa beneficiaries na pwedeng mabigyan. Ang sinasabi ko is yung total na kailangan natin. No? So yun, wala pa yun. Opo. Sa tansya nyo po, nasa ilan pong mga magsasaka po ang dapat makabenepisyo sa mga tulong mula sa gobyerno para maibsan yung epekto po dito sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, Engineer? Around 2.4 million, no, sa rice sector. Yung ano kasi natin, ang concentration natin nasa production ng rice, no? Yun ang majority na
na nakikita natin. Yung Fisher Pokse, I think fuel subsidy, yun ang kailangan doon. Pero doon sa production ng iba, hindi pa natin sinasali. No? Etong sa bigas lang ang nababanggit natin. Opo. So, linawin lang natin na yung nabanggit niyo pong mahigit 2 milyon, halo-halo na po. Nandiyan na po yung mga magsasaka ng palay at mga gulay at kasama na po yung mga mangingisda. Pero ang nakatuon pala ngayon ang gobyerno dito po sa mga magsasaka ng palay. Hindi. Ang so far, yung nabanggit mo is yun ang budget na pwedeng mabigay na. No? Pero yung sinasabi natin, yung sa rice farmers pa lang, is around 2.4 million. Oh. Wala pa yung vegetable farmers and corn farmers doon sa nabanggit ko. Nako, so marami pala. Hindi lang naman po yung mga palay farmers din po, yung gumagamit din po ng crudo po, engineer. Kahapon po, meron po akong nakapanayam sa transport sector, sa public utility jeepney. Natanong ko, yung 5,000 pesos, nasa ilang araw lang nila pwedeng maubos yon, no? Ang sabi, nasa 3-4 na araw lang yun, no? Alam naman natin, ito yung kanilang pinupuhunan talaga para gumana po yung mga PUJ. Sa tingin nyo po, meron po ba kayong pag-aaral, average, kung hanggang saan aabot ang 5,000 piso sa isang typical po na magsasakang gumagamit po ng mga mechanical equipment? Yeah, kaya sinasabi natin, no, mas maganda yung suspend ng itong IBAT and yung itong excise tax na sinasabi natin compared dito sa selected dahil at least lahat maka-benefit, no? Hindi lang yung sector na agrikultura. Pero sa ngayon, kung hindi talagang kaya ng government, ang inaano natin yung sa fuel subsidy siguro kung yung 5,000 may bigay sa 2.4 million farmers na rice farmers, makakatulong yun. No? And of course, yung fertilizer subsidy na 6,000, total yung 11,000 sa tingin natin makakatulong na dun sa mga rice farmers natin. Opo, meron pong pahayag naman ng National Food Authority na para mapalitan daw po yung national buffer stock, no? Ng bansa po natin, bibili po sila ng mga palay ngayon pong darating na katapusan ng Marso. Ang alam ko po, mataas po ang bilihan or mataas ang bentahan nila sa farm gate po sa kasalukuyan, no? At ang pinakamataas naman dito sa kanila, sa NFA, nasa 21 pesos. Do you think mas appealing itong sa NFA or sa iba pa rin na pupunta yung mga magsasaka po natin na sa mga traders po na mas mataas ang hingi or bayad po, engineer? Almar, walang mabibili ang NFA, no? Yun ang masasabi natin kasi ang presyo ng palay ngayon is 27 pesos ang clean and dry. Kasi yung binibili na 21 pesos is clean and dry, no? Ng NFA. So, ang tingin natin itong cropping season, hindi bababa ng 23 pesos. So, ang tingin natin, walang mabibili talagang NFA ng palay itong cropping season. So, hindi rin madadagdagan ng lubusan yung ating buffer stock po, engineer. Hindi rin naman po sila pwedeng magtaas, di ba? Nakatakda lang naman yata. Meron silang talaga, presyo mismo, 21 pesos para sa ang average na bilihan nila. Pwede naman, no? Flexible dapat sila doon sa presyo. Pero I think ang hindi naman kailangan pumasok ang NFA kung mga presyo doon sa labas mataas. Yung presyo kasi na 26, 27 kumikita yung mga magsasaka doon sa presyo yun, no? So ang tingin naman natin kung kumikita naman yung mga magsasaka, hindi naman kailangan na pumasok ang NFA to buy palay.
Engineer, yung katiyakan po na meron bang paggalaw or wala sa presyo ng bigas po natin na babanggit na hindi naman po problema yung supply. Pero yun nga, mataas po yung bentahan ng farm gate. So, expect ba natin na merong taas or kaya pang ma-absorb ito ng mga retailer, engineer? Yeah, kung 27 yung presyo ng ani natin, so pumapatak ito na 44 ang bentahan ng rice mill, no? 44 pesos. So kung bentahan ng 44 pesos, retail, more or less, nasa 50 pesos yung retail price niyan. Para at least kinompute natin yung transport, tapos yung wholesaler, tsaka retailer. So yung presyo nasa 50 pesos. Yung pagtaas po, yung mataas na farm gate price po, kasama na po dyan sa kwenta yung sa langis po na kinonsumo. Pati yung pagtaas ng presyo rin ng abono. Sinasabi ko lang, Admar, yung harvest ngayon. Wala pa yung susunod na harvest natin. Kasi yung susunod na harvest natin is around September, after itong April harvest. No? So ang nabanggit ko lang sa ngayon is yung situation ngayon, yung presyo ng retail dapat hindi tataas sa 50 pesos dun sa retail price. Opo, kasi ito naman po ay itong mga hinarvest na o iha-harvest pa sa darating po, ito naman po yung mga naitanim bago pa man nagkaroon ng gera or sigalot dyan po sa gitnang silangan po, engineer. Tama, tama. And ang nababanggit natin is yung sitwasyon ngayon na kung ma-harvest itong cropping season at minomonitor natin yung farm gate, yun ang lalabas na retail dapat. So kumbaga, kung pag-uusapan yung bigas, hindi pwedeng irason agad na matindi yung pagsipa ng epekto nito. Mararamdaman pa natin yung patong mula sa farm gate sa bare months pa. Yeah, yung magtatanim ngayon ng rice, no? Sa bare months pa yung effect nun. Ang sinasabi natin, yung production cost, kaya sinasabi natin dapat ibaba yung presyo ng inputs, ibig sabihin subsidize, para hindi tumaas yung next cropping season natin, yung presyo natin. September. Opo. Sa tingin niyo po, engineer, huli na lang, ano pong may papayo ninyo sa mga mamimili? Mas okay pa po ba yung magbili ng maramihan or bultuhan or sakong bigas konsumo sa pangmahabang panahon or tingi-tingi pa rin, mga ilang kilo lang yung dapat bilhin sa panahon po ngayon ng krisis po, engineer? Wag tayong masyadong bumili ng marami, yung tamang-tama lang kasi yung stocks naman walang kakulangan. Continuous naman yung production natin. And sa tingin na naman natin kung mag-settle down yung Middle East, yung presyo mag-settle down din. Kaya ang siguro gayahin natin yung other countries, no, yung 30 days suspension ng collection ng government sa fuel para at least yung effect is pwede mag-adjust every 30 days. Engineer, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Maraming salamat, Ed, Admar, and of course, Jake, maraming salamat. Maraming salamat sa Ginoong Rosendo So, ang pinuno po ng agricultural group na Sinag po, mga kapartner, na pag-uusapan po natin. Nabanggit po niya na at least nasa 50 pesos kada kilo maglalaro dapat yung presyohan ng bigas ngayon. Dahil ito naman po ay itinanim bago pa man nangyari po yung sigalot dyan, or matinding sigalot sa gitnang silangan po, mga kapartner. Ang sinasabi po ni engineer, kung ma-absorb na yung epekto po dyan sa tensyon sa gitnang silangan, ay sa darating pa po na anihan, next na anihan,
which is sa bare months po, no? Mga by September po. So walang rason, yun yung po yung sabi, no? So magduda na kayo kung sa mga palengke sobra-sobra yung itinas at ang irarason nila mataas yung mataas yung singil po mga kapartner.